Kamusta po mga kabayan? Narito pong muli ang mga maiinit na balitang ating sinusubaybayan sa mundo ng social media. Akala ko ba wala kang pera, tambalos-los Romualdez? Bakit mayroon kang binigay na tig 2 milyon kada tongreso? Pambihira talaga. Kung sino pa yung hindi nangangailangan at kung sino pa ang sobra-sobra ang kayamanan, sila pa ang unang nabigyan. Taong bayan gutom na, meron na ring namamatay, wala pa ring nabibigay ni singkong duling. Mga mata ng mamamayan na lang ang duduling dahil sa kagutuman. Kaya naman, wag na nating patagalin pa at panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang maging una sa mga balitang naglalagablab at bago. Ayon sa isang netizen, now, if this is true that 2 million every congressman, they just waste the money but Filipino just talking and talking. Why the court like the Supreme Court will run after this just dividing the money? Ayon din sa isang netizen, binuking na din ni Senator Miriam Defensor yan nung nabubuhay pa. Ang galawan daw dyan sa Kongreso, sadyang nilalakihan ng budget sa mga expenses nila at konti lang naman ang nagagastos. At yung tira hindi ibabalik sa National Treasury. Pagdating ng Pasko ay pang-aginaldo sa kanilang mga sarili. Taon-taon daw yan, sabi ni Senator Miriam. Sabi din ng isang netizen, dapat paimbestigahan ang Kongreso sa tig 2 million bonus bawat congressman, imbis ibalik sa taong bayan ang Barangay Development Project tulad ng ginawa ni Duterte sa Build, Build, Build o kaya ibigay sa poorest of the poor, mga 4-piece beneficiaries. Meron pong nagsumbong na isang congressman dito kaya Ma'am Maharlika at isiniwalat niya noong panahon ng Kapaskuhan na di umano dyan daw sa House of Representatives itong mga congressman na to di umano tumanggap daw po ng tagda 2 milyon dito sa pamunuan ng House of Representatives. Ibang klaseng pamasko yan, no? Parang totoo nga ata yung ilinabas nung nakaraang taon nitong si Ma'am Sas Rogando Sasot na talagang kalakaran yang pagpapasobra ng budget ng mga ahensya ng pamahalaan para pagka matatapos na ang taon, pinaghahati-hatian. Oh, yun pong nagsabi nun, dati pong government employee. Kaya sa ating nakikita at sa mga nangyayari dyan sa House of Representatives, kagaya na lamang po mga kababayan nung kanilang budget sa kanilang MOOE para sa kanilang travel fund, hindi man po umabot ng 100 milyon ang kanilang travel expenses sa kabuuan ng buong mababang kapulungan ng Kongreso, pero ang request po nila ang nasa MOOE nila noong 2023 sa GAA nasa mahigit 2 billion pesos. Pero ang ginasta lang po nila hindi man po umabot ng 100 milyon. Ganyan po katindi yung ating House of Representatives. Tapos, paano natin pag-uusapan yung charter change kung ganyan ang mga kalakaran dyan sa House of Representatives? Diba? Kaya kalimutan nyo na yung chacha na yan. Say no to chacha, ika nga. Huwag po tayong magchachacha habang yung mga nakaupo dyan sa House of Representatives, hindi natin mapagkakatiwalaan. Sa budget lang po. Sa budget lang, hindi natin sila mapagkatiwalaan dahil liquidation by certification ba naman ang kalakaran dyan? Okay lang po sana. Si ganito. Okay, magchachacha tayo yung liquidation by certification, wala na. Fully transparent na yung House of Representatives. Every quarter ng taon, maglalabas kami ng expenses namin, yung expenses report sa mga MOOE with matching resibo, naka-breakdown up to the last centavo. Ayun, doon tayo papayag na magkaroon ng charter change. Pero habang liquidation by certification ang kalakaran dyan sa House of Representatives, tigil-tigilan nyo po yung kalokohan na yan, yung charter change na yan. Ngayon, kumbinsido na po tayo na ayaw po natin yung chacha na yan sa kadahilanan
Doon nga lang sa kanilang MOOE, liquidation by certification. So kahit ano pang sertipika nila na ginastos nila kahit hindi naman totoo, wala po tayong magagawa. Hindi in fairness kay ano, to be fair kay ano, kay Romualdez, dinatnan niya lang po niya yung kalakaran na yan. Ngayong nabuksan na po yung usapan na yan, yung liquidation by certification na ibinulgar nitong si Harry Roque, nitong si Attorney Harry Roque at nitong si President Rodrigo Duterte, siguro po napapanahon na para baguhin yung kabalbalan na yan. Okay? Ngayon po mga kababayan, dumako po tayo dito sa napakagandang balita na to. Ex-President Duterte may seek Senate seat in 2025, said De La Rosa. Ayon po yan kay Senator De La Rosa. De La Rosa said that Duterte's possible candidate has been raised by several fellow PDP Laban member, although the former president still has not decided on it. Ayun. Pero tayo mga kababayan, umaasa tayo na tumakbo itong si Tatay Diggs sa 2025 para at least dahil kung sakali man, sana siya na yung maging mitya. Siya na yung tatapos dito sa liquidation by certification na yan dyan sa Senado at dyan sa House of Representatives. Mga kababayan, sang-ayon po ba kayo dito sa mga napapabalita na sana talagang tumakbo itong si President Rodrigo Duterte ng pagkasenador sa 2025. Ilang taon na po ba si Tatay Diggs sa 2025, no? Ano na lang yan? Isang taon na lang po, mahigit from 2024 sa 2025. Kaya ngayon pa lang mga kababayan, nakikita na natin yung ibang mga personalidad, talagang gumagalaw na po sila at talagang kahit hindi pa panahon ng kampanya, nag-iipal na yung ibang mga politiko. Normal lang po yan, no? Kahit na ganito kaaga talagang yung ibang mga politikong utak politika, kahit sobrang aga po yan, mamumulitik at mamumulitika yung mga... Ay naman po mga kababayan, halatang itong mga mainstream media, itong mga dyaryo, meron po talaga, sa tingin natin meron po talagang tao, itong si, si Martin Romualdez dito sa mga dyaryo na to. Diyan sa Philstar at saka diyan sa Manila Bulletin. Mantakin nyo mga kababayan, ginawa ng presidente, itong si Speaker Martin Romualdez. Oy, wala pang wala pang at saka halatang copy-paste lang. Ayan yung sa Philippine Star. Ito naman po yung sa Manila Bulletin. Anong klaseng kalokohan yan? Talagang copy-paste lang ang nangyayari dito eh. Wala na pong wala na sulat-sulat. Baka pagka sinend sa kanila yung order o yung instruction, ito yung post nyo sa mga jargon nyo. Diretsong post na po sila, wala nang edit-edit. Ayon po sa balita, President Ferdinand Romualdez Jr. President Ferdinand Romualdez. siguro naalimpungatan si dito, no, si Tamba. Pagkakita niya, presidente na pala ako? Hindi ko alam presidente. Grabe po no mga kababayan, siguro enjoy na enjoy itong si Romualdez habang binabasa niya itong news article na to. Ito pa po mga kababayan, ayon dito sa balita, look, President Ferdinand Romualdez presides over the sectoral meeting on the status of the Philippines in the Financial Action Task Force Gray List at the State Dining Hall on Malacanang Palace on Tuesday, January 2. Ayun, feel na feel. No? Ibang klase po mga kababayan, matindi po to. No? Talagang ang dating para talagang merong tao itong si Martin Romualdez sa mga sa mga dyaryo na to. No? Isa lamang po yung kanilang pinost. Parang binigay sa kanila yung kung ano yung sasabihin dito sa mga partikular na Facebook page at mga dyaryo. Tapos, yun na lang, i-copy paste na lang po nila. At saka kailangan i-emphasize yung Ferdinand Romualdez Jr. Hindi po natin baka minamind condition na tayo nitong mga tao na to, hindi pa natin alam.
Ano yan? Speaker Martin, mind conditioning. Ay, rine-ready nyo na yung mga kababayan natin kung sakali maging presidente ka, di na kami magtaka, ganun ba? Ayun, ngayon naman mga kababayan, dumako po tayo dito sa napakatinding isiniwalat nitong isang puting ahas, nitong si Ma'am Maharlika, na kung saan, pati daw po itong si, ano pangalan ito? Sandro Marcos na di umano, nag-alay pa ng mga babae dyan sa nangyaring Christmas party. Grabe, inaalay nila yung mga babae. Ito daw po si Sandro Marcos na di umano doon sa kanilang Christmas party nitong mga congressman na to, nag-alay daw po ng mga babae. Ibang klase, ang titibay nitong mga congressman. Kung totoo man yan, matindi po ito. Si Congressman Sandro Marcos nag-aalay ng babae. Yung 2 million kada isang congressman na di umanong pinamigay noong panahon ng Kapaskuhan, medyo, ano na yun baka yung talagang kalakaran nila dyan. Pero yung mag-aalay ng babae sa Christmas party, ibang klase. Ibang level po. Pakinggan po natin ito si Mama. Samantalang tayo hirap na hirap. Tayong mga OFW kakakapadala ng ating mga remittance. Kayo dyan sa Pilipinas, hirap na hirap kayo magtrabaho. Taxes nyo to. Remittance Correct. namin natin to. Hmm. Ipinamigay lang sa mga buwaka ng Genimes na mga Yun. kongresista. Ibang Okay? klase. Ang 2 million each. So, bali naka 4 million na sila. 22 to 2023. 4 million Grabe. Ganun ba yun? 4 million yung pinamigay nila dito sa mga congressman na to? Kaya pala nakakapag-Dubai sila? Ha? Kaya pala nagpaskot bagong taon nito mga ulupong na to sa Dubai? Ibang klase. Matitindi talaga po itong mga tao na to. Ha? yun each Ibang mga klase. barangay. At ayon sa ating puting Diretso. ahas. Actually, kongresista ang Oh. ating puting ahas. But ngayon, Congressman. I totally understand na ikaw, pag binigyan ka ng 2 milyon, okay? Kung ikaw ay kongresista, pag binigyan ka ng 2 milyon, pwede mo kasing gamitin yon sa tama at maling pamamaraan. That's why I totally Okay. understand yung ibang mga kongresista, exact word niya sa akin, Miss Maharlika, napapanood ka namin, yung mura mo, tinatanggap namin yan. At Ay, I totally grabe. understand you. Yun Ito po mga kababayan, sandali lang, maputol kita, Maharlika. Ha? Ito po, diretso na po natin ang to. sabi ng ating puting ahas mga palangga, na kongresista, dalawa actually sila. Okay? Grabe. Kaya nang sabi niya, alangan naman magwala ako doon, ma'am. Sabi niya magwala ako na, ay, ganito, ganyan, ganon. Di ba wala daw siyang magawa. Pero sabi niya sa akin, yung perang niyon, maniwala daw ako sa hindi, gagamitin niya sa tama. Gagamitin niya sa kanyang mga constituents. Pero ang exact term niya nga, it's disgusting, itong si Romualdez. Mga kababayan, ang gagawin nila, Yung term na ginamit ng mga kapwa niya congressman na hindi gusto yung mga pinagagawa nila dyan sa House of Representatives, disgusting daw. Itong si Speaker Martin Romualdez. 2 Yak! million. So, ito yung galing sa House budget. excess na 1.8 billion na travel funds na kinwestiyon ni Ka Eric. Remember, kinwestiyon ni Ka Eric na may nagsabi sa kanya ng kanyang source na gumastos si Tambaluslos ng 1.8 billion. Di ba? Kinontempt nila, nakulong, idinitine dyan sa Congress. Okay. Actually, today ay naghahain ng pina-inhibit ng lawyer ng SMNI ng SMNI itong NTC dahil nga sa kanilang sa kanilang illegal na ginagawa sa panggigipit actually sa SMNI. So ngayong araw yan na-browse ko lang sa balita. So gano'n pa man, ang pera mga palangga for this 2023 632 million at ayon sa ating puting ahas, pinapirma lang sila parang attendance. So Ay, wala grabe. daw resibo, okay? Walang resibo na natanggap Walang na resibo. may receipt na automatic. Baka ano rin yan, liquidation by certification. Ay, hindi, mali. Liquidation by attendance. Ang dami palang uri ng ano dyan, no? Ng mamando ng pera. May liquidation by certification, may liquidation by attendance. Anak ng Petra Garapata. Tapos cha-cha-cha pa tayo. Ganito yung mga tao dyan sa House of Representatives. Ka ng 2 Ako po, million yari pesos tayo as dyan. bonus, as Christmas bonus, as generous allowance. Pero ang intention nito, para isulong ang People's Initiative this year, this Ayun. January 2024. Ayun po mga kababayan, yun po yung binalita natin kanina umaga. No, ay kaninang tanghali pala po. Yung balita na kung saan isinasabay daw
yung pagpapapirma sa ating mga kababayan dito sa dokumento na sinasabi nila nitong mga nagbibigay ng ayuda, basta pumirma kayo dyan, parang ang dating parang attendance na naman. Pero hindi po alam ng mga kababayan natin yung pinipirmahan nila, ano na yun, People's Initiative. Para dyan sa ano na yan, dyan sa charter change na yan. Ngayon Naku mga po. palangga, so syempre gagawa nila ng paraan ni Tambaluslos kung paano nila ma-legalize ang pag-report sa COA nitong pinamigay nila ng tagdadalawang milyon sa mga kongresista. Buha ka ng gininan nyo, putang ina ninyong lahat. Ngayon, hinayupak kayo, lalo ka na Tambaluslos. Ikaw, jutang ginina ka, hindi mo pera yan. Kung pinatayo nyo ng mga bahay, housing project, dyan sa malapit sa airport, na pagbaba pa lang nakikita ng mga turista na bulok na ang Pilipinas. Di ba nagpatayo kayo ng mga bahay kahit na worth 1 million each. Ilang bahay ang mapapatayo nito mga palangga? Kung last year, 632, sabi mo sa 1 milyon, 632 ng mga Pilipino ang pwedeng mabigyan ng bahay. Then ngayon, 2023, 632, that's 1,000 mahigit na kabahay. Ibang klase. Ibang klase po talaga yung mga kung sakali mang totoo itong mga sinasabi ni Ma'am Maharlika, ibang klase po. Ibang klase yung mga nangyayaring kalakaran ngayon dyan sa House of Representatives. I-follow nyo po yung si Ma'am Maharlika, ibang klase. Nakita ninyo? Ang yayaman na ng mga jutang genimes ng mga kongresista na yan. Nagkakaroon sila ng mga cut sa mga project, tapos bibigyan pa ng bonus? Ano ang ginagawa niyo mga palangga? Samantalang kayo hirap na hirap sa mahal ng bilihin. Correct. Itong mga nayupak na to, 2 milyon kada isa. Itong 2 milyon po kada isang congressman. Di umano ang pinamigay ng pamunuan. Grabe. Nakakahiya kayo dyan. Saan na naman kaya galing yun? Siyempre, galing sa pera ng sambayan ng Pilipino. Saan kaya pondo nang galing yun? Doon sa pinagkuhanan ng 2 milyon kada isang congressman. Di umano ito nagtatanong tayo sa House of Representatives. Kasi merong puting ahas itong si Ma'am Maharlika. Nagtatanong tayo, totoo po ba? Namigay kayo ng tagda 2 milyon dito sa mga congressman na to noong Disyembre, noong panahon ng Kapaskuhan. Totoo po ba yan? Romualdez na to, akala niya pera niya. By the way, Anong sabi ni President Rodrigo Duterte? Pinabusog mo yung mga congressman dyan. Kaya ngayon, wala nang oposisyon dyan sa House of Representatives. Kasi malalaki na yung tiyan nila, no? Hindi na nila alam kung saan nila kakargahin yung kanilang mga tiyan. Tapos nung panahon ng Pasko, lalong lumaki yung kanilang mga tiyan. Kaya nga, di ba? Pa-Dubai na lang yung mga yan. Di ba? Okay lang kung yung perang ginasta nila, galing sa bulsa talaga nila, pinaghirapan nila. Kung sakali man totoo, itong siniwalat ni Ma'am Maharlika at doon galing itong pinang pa-party-party, pinang happy-happy ng mga congressman na to, may lagi pong problema yan. in connection lang dun sa pag-take down ng mga post-post, bago ko makalimutan. Ayan. Si Romualdez, ay tuwang-tuwa na daw siya kay Rendon, yung bayaran niya. Naku po! Yung Rendon na vlogger, tuwang-tuwa na daw siya kasi sold na daw siya kay Rendon na ipagtatanggol siya. Pipili ka na lang na magtatanggol sa'yo, si Rendon pa. Pipili ka na lang na magtatanggol sa'yo, si Rendon pa, speaker. Naku po. No, pinapanood yung mga yan dahil yung ibang mga kababayan natin pag dumaan sa newsfeed nila yung mga post ng mga influencer na yan, nakikichismis lang sila kung ano yung latest ngayon sa social media. Pero hindi po pinapakinggan pagka nagsasalita yung mga humang na yan. Tang dyan na nakatambaluslos, kahit sino pang bayaran mo na mga Naku vlogger po. na ilang milyon ang followers. Naku Hindi po. ka namin tatantanan. Mga palangga, hindi mo pera yan. Yan ang pinaglalaban din. Hashtag, hindi mo pera yan. Correct. Total of 632 million ang ipinabigay ni Tambaluslos. Aside from bonus, dun sa mga kongresista na nag-contempt kay Lorraine Badoy at kay Eric Naku. Celis. Merong bonus yung mga nag-contempt kay Ka-Eric. Kaya pala lahat na lang dito sa mga tao na to, halos itong mga congressman na to, gigil na i-contempt. Itong si Ka-Eric at itong si Dr. Lorraine Badoy. Meron palang kapalit. Ganun po ba yun, Ma'am Maharlika? Ka-Eric. Iba pa to. Iba pa yung pinabonus ni sa tatlong party. Remember that? Iba pa yung party ni Sandro sa BGC. Iba pa ang party ni Tambaluslos. Actually, ito. Hindi na, tiga lang, mga palangga. Para makita mo yung dito ba? Okay, ito. Okay.
Pakita ko lang ng kulit. Ito, maliban sa party. Okay? Ay, hindi ko pala pwede ito pakita. Okay? Nangako pala baka ma-detect ni Tambalos kung sino to. Ito, sinend sa akin itong Christmas party nila noong December 11 sa Rizal Ballroom, Makati, Shangri-La. Okay? RSVP, Janelle, and Art. Ayan pa yung mga phone number. Hindi mo pwedeng ipagsinungaling to, Tambalos-los. Anong sabi dito? Ayan, good day, sabi dito. The office of the speaker would like to invite you to Christmas dinner on December 11 at 6:30 in the evening at the Makati Shangri-La's Rizal Ballroom. As we are expecting special guests, please try to arrive at that event promptly. Okay? December 11, yan yung maliban sa 2 million each, mga kababayan.